Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang 8 kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa waiting area, ay lumabas din ang doktor na tumitingin kay Laika. Kayo bang kasama ni Miss Mendoza? Tumango naman si Elias sa doktor. Kumusta na ho siya, Dok? Okay na ang pasyente, pero kailangan pa din nating hintayin ang result na x-ray niya sa balakang bago namin siya palabasin. By the way, ito nga pala mga gamot na kakailanganin ni Miss Mendoza. Iniabot kay Elias ang ilang piraso ng papel sa kanya na pawang nakasulat ang generic name ng mga gamot para kay Laika. Mabuti naman at dumating ka na. Akala ko kasi sa Mindanao ka pa bumili ng gatas si Bianca. Nahinto sa pagsasalita si Mean nang hindi si Laika ang napabuksan niya kundi ang lalaki tinataguan ng kanyang kapatid. Elias? Kumusta ka na, Ate Mean? Anak mo ba siya? Tukoy ni Elias sa bata na pinag-ehele ng babae. Tumango at umiling naman si Mean. Hindi. Ay, oo pala. Bawi nito nang maalaala ang sinabi ni Laika. Hindi niya alam ate na may anak siya sa akin. At mananatili iyon hanggang sa nabubuhay ako. Tumawa naman si Elias. I can't understand, Ate Mean. Ano ba talagang totoo? Anak ko ang batang to. Mabilis na agap ng babae. Paano mo nga para nalaman ang bahay namin? Pwede ba akong pumasok muna? Mahabang kwento kasi. Anitong napangiwi dahil kanina pa pala pinapapak ng lamok sa labas. Ay, pasensya ka na. Sige, tuloy ka. Iniawang ni Mean ang pintuan habang nagdarasal na sana'y tagalan pa ni Laika ang pagbili ng gatas ng anak upang hindi magpang-abot ang dalawa. Kay Laika ko nga para nalaman ang bahay niyo. Maang na napatingin dito si Mean. Nagkita kayo ni Laika? Nasaan na siya? Pinuno ni Elias ng hangin ang kanyang puso. Nasa ospital siya. Aksidenteng nabunggo siya ng kotse ko. Ano? Ang bata, ate. May pag-alala sa tinig ni Elias nang makita napakaslot ito sa lakas ng tinig ni Mean. Ipinagheli naman iyon ng babae upang huwag tuluyang magising. Nasa ospital ang kapatid ko? Kumusta na lagay niya? Ikaw, wala ka na talaga dudulo sa kanya, kundi puro sakit ng loob at sakit ng katawan. Hindi ko naman gusto na sa ganoong paraan muli kami magkikita ni Laika. Ang totoo nga niyan, para siya naglalakad sa kalye kanina, nawala sa sarili, kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng kotse ko. Natigilan naman si Mean. Sa sitwasyon ng kanyang kapatid, ay nakakawala naman talaga sa sarili. Nagsara ang pabrika pinapasukan nito at ang huling dapat isasahuri nila ay hindi na ibigay ng kumpanya dahil lugin-lugi na iyon. Idagdag pa ang biglang pagkaubos ng gatas ni Bianca. Tamang-tama lamang ang perang hawak ni Laika para sa gatas ng anak. Ni para sa almusal nila bukas ay wala silang magkapatid. Sagutin mo ang tanong ko, Elias. Kumusta na ba ang kapatid ko? Unconscious pa rin siya hanggang ngayon. Pero ang sabi naman ng doktor ay okay na daw siya. Baka bukas o makalawa ay makalabas na siya roon. Naputo ng pag-uusap nila ng binata nang pumalaho ng iyak ang bata. Hindi ngayon malaman ni Mean kung paano patatahanin ang kanyang pamangkin. Meron pa bang ititimplang gatas ng anak mo? Narinig ko kasi kanina, bago mo buksan ang pinto, ay hinihintay mo ang biniling gatas ni Laika. Wala na nga eh. Malungkot na saad ni Mean. Saan pa ba makakabili ng gatas niya? Hindi nakatiis na tumayo si Elias. Naroroon ang kagustuhang kalungin niya ang bata. Marunong ka ba mag-alaga ng baby? Hindi nga. Pero mapapatahan ko naman siya kung ipag-ehele kong tulad na ginagawa mo. Pero mabuti pa, ikaw na lamang kumalong kay baby. At sandali lamang akong tatakbo sa 24 hours na grocery sa kanto para bumili ng gatas niya. Totoong natigilan si Mean. Paano siyang bibili?
Wala naman siyang pera dahil nakilay ka nga ang pambili. Problema ba, Mayan? Tanong ni Elias nang mapansin ang reaksyon ng babae. Tumango naman ito. Dala kasi ni Clarissa ang pera at yun ang natitirang pera namin. Bago pa matapos ni Mayan ang kanyang sasabihin, ay kumuha na sa bulsa si Elias. Eto na, Mayan. Bilisan mo. Kawawa na itong bata kay iyak. Nang mawala si Mayan, isa ka naman pumayapa si Bianca. Nag-e-enjoy ito sa ginagawang paghaplos ni Elias sa buhok nito. Siguro ay naramdaman nito na ang ama nito ang may buhat dito. Noon lang din nagkaroon ng pagkakataon si Elias na pagmasdan ng bata. Kamukha ni Laika ang bata at hindi si Mayan. Nakuha ng bata ang maputing kulay ng dalaga, samantalang morena ang ina nito. Pamilyar sa kanya ang hugis ng mga labi ng sanggol, ngunit hindi lang maalaala ni Elias kung kanino niya nakita ang ganong hugis. But definitely, hindi kina Laika o Mayan nakuha iyon. Nagkibit na lamang ng balikat si Elias nang mapagod sa kaisip kung kaninong kahawig ang mga labi ni Bianca. Habang pinagmamasdan niya ito, ay may kung ano nagtulak sa kanya para hagkan ng bata. Kalmante lang natutulog si Bianca sa mga bisig ni Elias nang makabalik si Mayan. Apat marunong umamoy ang batang to. Alam kagad ng ama niya ang may karga sa kanya. Sa loob-loob ni Mayan, napigil ang bibig sa kanyang pagsasalita dahil baka madulas ang kanyang dila. Babalikan ko nga pala muna si Laika sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ako na mismo maghahatid sa kanya pag-uwi dito. Paalam ni Elias kay Mayan. Tumango lamang naman ang babae. Ikaw ang nakabangga sa akin? Lumabas ang litid sa mga labi ni Laika nang pumasok sa kwarto si Elias. Oo, ako nga. But I feel sorry about that. Hindi ko gustong ganito maging paraan ng pagkikita natin muli. Natigilan naman si Laika. Kinakabahan siya sa muling pagkikita nila ni Elias. Mukha namang okay na ako. At sigurado namang walang bali ang balakang ko. Siguro mabuti pang umuwi na ako. Aniya habang umaalis sa pagkakahiga sa kama. Tiyak na nag-aalala na sa akin si Ate Mayan. Huwag kang mag-alala, Laika. Saad ang binata na mabilis siyang pinigilan sa braso at ibinalik sa pagkakaupo sa puting higaan. Pinuntahan ko nga pala si Mayan sa inyo at ipinaalam ko sa kanya ang kalagayan mo ngayon. Nangako naman ako sa kanya na ihahatid kita sa inyo kaya hindi ka pwedeng umalis na mag-isa. Umawang ang mga labi ni Laika. Nagpunta ka sa bahay? Paano mo nalaman ang tirahan namin? Gulat na saad ni Laika. Ibinigay sa akin ang wallet na nasa bulsa ng pantalon mo at doon ko nabasa ang address ninyo magkapatid. Lumigid sa kabilang panig ng kama si Elias. Nakita ko na merong magandang anak si Mayan. Parang nabunutan ng tinik si Laika sa kanyang narinig. At least naman, hindi inamin ng Ate Mayan niya sa lalaking ito ang tungkol kay Bianca. Well, Elias, hindi mo na kailangang ihatid sa amin. Kaya ko namang umuwi mag-isa. No, Laika. Ihatid kita sa inyo. Marami na akong kasalanan sa'yo. Gusto kong pagbayaran iyon at hindi dagdagan pa. Hindi naman nakakibo si Laika. Ganoon pa rin kaya ang sasabihin sa kanya ni Elias sakaling malaman ito ang katotohanan kung bakit may nangyari sa kanila ng gabing nalasing ito. Kumusta na nga pala ang buhay mo pagkatapos mong umalis ng San Miguel? Maya-maya tanong ni Elias matapos sa mahabang katahimikan na magitan sa kanilang dalawa. Okay lang naman. Mahirap mamuhay rito sa Maynila, pero okay lang dahil nakakaraos naman kaming tatlo. Tatlo? Kasama na roon si baby? Kunot noong tumango si Laika. Bakit? Nasaan ba ang asawa ni Mayan? Muling napalunok ang dalaga. Wala, dalagang ina siya. Sinamantala ni Laika ang pananahimik na Elias. Ikaw, Elias, kumusta na kayo ni Pia? Mapait namang ngumiti ang binata.
Iniwan niya ako nang makita niya nangyari sa atin. Simula nun, ay hindi ko na sila nakita mag-ina. Hindi magawang isisi ng binata kay Laika ang nangyari sa kanila ni Pia. May naging kasalanan din ito dahil hindi nito nagawang kontrolin ang kanyang damdamin. Laika, I feel guilty sa tuwing iisipin ko ang nakaraan. Hinanap kita sa inyo, pero hindi ko na kayo nakita doon. Pinahanap din kita tulad ni Pia at Aris, pero hindi kita natagpuan. Bakit mo ba ginawa yun? Because I felt guilty. Inisip ko na paano kung magbunga ang ginawa natin. Nagbunga na, Elias. Pero wala akong balak na ipaako sa iyo ang sanggol tulad ng ginawa ni Pia. Dahil alam kong hindi rin mabubuo ng isang pamilya kung hindi nagmamahalan ng mga puno nito. Nais sanang sabihin ng dalaga, pero nanahimik na lamang siya. Ginusto ko nangyaring iyon, Elias. Kaya wala ka rin dapat ipag-alala. And after all, hindi ako nabuntis isang gabing ating pinagsaluhan. Matino kang babae, Laika. At nararamdaman ko na hindi mo gagawin yun dahil lamang sa gusto mo. Are you telling me that ginawa ko yun para sa pagmamahal? Ganon ba? You're putting words into my mouth. Laika, sa'yo nang galing ang ganyang konklusyon. Inis na umalis sa kama ang dalaga. Huwag na sana natin pag-usapan to, Elias. Walang patutunguhan to. Kung gusto mo kong ihatid, ngayon na tayo umalis. Seryosong saad ng dalaga. Ang totoo niyan, inatatakot si Laika na baka sa kakatanong ni Elias ay makabuo ito ng konklusyon sa kanyang mga isasagot. Unti-unti na kayang malaman ni Elias ang buong katotohanan at dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.